Alright. So, power of witnessing, part 2. Ang kapangyarihan ng pagpapatotoo. Anong ibig sabihin ng witnessing? Pagpapatotoo, pagpapatunay, pagpapatibay, o saksihan. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 6 to 8, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to the death, even death on the cross. Heavenly Father, I lift up to you these words. May our spirit be enlightened. May the eyes spiritually be open. May our understanding be open into your words. I declared it in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In John chapter 1, verse 1 to 2, and verse 14, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. In verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So, what are the reasons why God need to become man? Ano yung mga rason kung bakit kailangan niyang magkatawang tao? And verse 6 muna, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Sa ibang version niyan, mga kapatid, ang sabi sa Tagalog, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay namuhay katulad ng isang alipin. Saan? Sa ating mga tao. Amen po ba? Kaya po kanina, pinasa rin natin yung John chapter 1. In the beginning, sabi niya, was the Word, and the Word was with God, and the Word was, yung Word daw ay Diyos. Tama po ba? He was with God in the beginning. Now in verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Sino po yung tinutukoy niya rito? Si Jesus. Can we say Jesus? Kung si Jesus yung Word, palitan natin yung Word. Lagay natin yung pangalan ni Jesus. In the beginning was Jesus, and the Jesus was with God, and the Jesus was God. The Jesus became flesh and made his dwelling among us. So ang tanong kanina, anong rason bakit kailangan niyang maging tao? So number 1, because of legality. Hello? Anong ibig sabihin ng legality na maging tao siya? Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, then the Lord God formed, sabi sa Amplified, that is created the body of man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being, an individual complete in body and spirit. Dito po sa lupa, tanging ang tao lamang ang pinahintulutan na magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang. Lahat galing lamang po sa salita. Tama po ba? Let there be light. Let there be plants. Let there be animals. Pero pagdating sa tao,
Kakaiba po ang ginawa niya, hindi lang po siya nagsalita. Kumuha po siya ng lupa, He formed it into man, and then He breathed it. At naging tao. At nung naging tao na, binigyan niya ito ng task. Amen po ba? To have dominion over the earth. Amen po ba? Kaya po, siya bilang Diyos na gumawa ng tao, kailangan niya ring pagdaanan kung saan dumaan ang tao. Amen po ba? Kasi tao po yung ililigtas niya. Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? Mula sa kanya ang lahat ng tao, lalaki at babae, ay nagmula naman lamang sa kanya. So, kailangan mamatay ang kasalanan sa pamamagitan din po ng laman. Kasi walang kamatayan ng espiritu. Tama po ba? Walang kamatayan ng espiritu eh. Okay? Ang may kamatayan yung flesh. So, kailangan doon din po siya mamamatay. Sabi po sa Hebrew chapter 2 verse 14 and 15, ano po sabi doon? Since the children have flesh and blood, He too, sabi niya, shared in their humanity so that by His death He might break the power of Him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Amen po ba? So, kinakailangan niyang pagdaanan ang maging tao. So, ginamit niya ang sinapupunan ni Maria para mailuwal po ng legal na legal ang isang katawan panglupa. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Ha? Kasi isipin natin, Diyos siya eh. Bakit pinahirapan niya pa yung sarili niya? Bakit kailangan niya pang dumaan sa pagiging tao? Pwede niya namang sabihin, pwede naman siya mag-curse. Tandaan po natin ang isang hari, kung ano po ang binitawan niya, hindi na pwedeng bawiin. Amen. Siya po ang naglalang sa tao, hindi niya pwedeng i-violate yon. Kailangan siya mismo ay sumunod sa patakarang itinakda niya. Amen po ba? Hallelujah. So, kapag ang isang nilalang, pag walang katawan, katulad ni Lucifer, wala po siyang katawan, hindi siya pwedeng maghari-harian dito sa lupa. Amen? Kaya po nire-rebuke si Lucifer. Nire-rebuke natin ang Satanas. Bakit? Kasi wala naman pong inuutos sa kanya ang Diyos na magkaroon ng dominion dito. Ang tanging iniutos ng Diyos kay Lucifer is to worship Him in heaven. Amen? Pero nagrebelde po siya eh. Kaya nandito po siya sa lupa, pagala-gala po siya. Para ano? Para maghanap ng katawan. Kaya kapag ikaw nagpagamit kay Lucifer, you are giving him authority. Bakit? Magiging legal po siya eh. Dito sa lupa. Kasi may katawan po siya. Naunawaan niyo po ba? Kaya magugulat kayo, marami po ang kriminal. Maraming pumapatay, maraming nagnanakaw, maraming gumagawa ng kasamaan simply because they allow Lucifer to use their body. Amen? So once and for all, ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao siya. O Lucifer, wala ka nang masasabi. Even to the point of death, binayaran ko ang kasalanan ng laman. Nauunawaan po ba ng lahat? That is why we are glorifying Jesus. We're giving thanks to Him. Amen? Dahil po, sino rito ang pwedeng magsakripisyo sa atin? Baka lahat tayo manakbo. Amen? Pero si Jesus, nanindigan po siya. Talagang inialay niya ang kanyang buhay, mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan dito sa ating mga laman. So, that's one reason why God became man. Kailangan maging legal po ang pagpasok niya rito. Amen po ba? So, number 2, reason why God need to become man is to restore back to our original design. Anong original design kaya itong tinutukoy ng Panginoon? Ano po ba ang nangyari sa disenyo ng Diyos sa atin? Nung pumasok po ang kasalanan, ang original na disenyo ng Diyos ay nasira at naagaw po sa atin. Ano po ang nawala sa atin?
na wala unang-una yung pagiging dominante po dapat ng tao. The dominion God has given to us. Nung tayo po ay nagkasala, yung authority na yan po ang unang-unang ninakaw ni Lucifer sa atin. Kaya po siya, sa Matthew chapter 4, siya po ang naging hari-harian dito sa lupa. Kaya sabi niya kay Jesus, lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. Bakit? Kasi nasa kanya na po yun Naagaw niya po yung dominion na yun para sa atin. So, pumayag po ba ang Diyos na basta na lamang ito mawala? Ano po ang ginawa niya? In Genesis chapter 3, verse 14 to 15, ito po ang nangyari. Ito po yung kasalukuyang isinusumpa na po yung tao, yung lalaki, yung babae, at si Lucifer. Okay? Ito po ang sabi ng Diyos kay Lucifer. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And look at verse 15. What happened? Verse 15. Anong nangyari? Pakibasa. And I will put Amen. So merong isip ang Diyos na meron siyang lalalangin, okay? Meron siyang gagawin na isang sanggol na isisilang, na ang sanggol na yan ang siyang dudurog sa ulo mo. Hello? Nangyari po ba yan, mga kapatid? Hello? Matagal bago nangyari. Bakit? Ipinakita ng Diyos ang resulta ng kasalanan. Ipinakita ng Diyos kapag ang kasalanan ay nananatili sa inyo, ito ang mararanasan ninyo, kahirapan, kamatayan. Kaya from generation to generation, matagal bago naganap ang pangako ng Diyos. Pero hindi po natulog ang Diyos. Nasa tamang panahon po niya, ipinagkaloob ang kanyang pangako sa sangkatauhan. Yan po yung ipinangako niyang Mesayas sa pamagitan ng isang sanggol. Kaya sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, ano po sabi niya? For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kung mapapansin po natin doon sa verse 6, dalawa po. Sabi niya, for to us a child is born. Yung tinutukoy niyang child dito is born in the flesh, which is Jesus. Hello? Pero yung son na tinutukoy po doon refers to Christ, the spiritual being of God. Amen? Kaya ang pangalan po ni Jesus is Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Sabi sa Matthew, Emmanuel, God is with us. Bakit? Andun na po yung Christ kay Jesus. Did you get it? Mga kapatid? Hallelujah. So, yung child, flesh, son, Christ, or nature of God, and yung government, may dala-dala siyang government Ano yun? Yun po yung dominion ng kingdom of God na siyang nawala sa atin. Hallelujah. Kaya sabi po sa 1 Corinthians 15, so it is written, the first man, Adam, sabi niya, became a living soul, an individual. The last Adam, Christ, sabi niya, became a life-giving spirit. Ano daw gagawin niya? Restoring the death to life. However, the spiritual, the immortal life is not first, but the physical, the mortal life, then the spiritual. The first man, Adam, is from the earth, earthly, made of dust. The second man, Christ, the Lord, is from heaven. So are those who are of earth, as is the heavenly man, so are those who are of heaven. In verse 49, sabi niya,
Just as we have borne the image of the earthly, we will also bear the image of the heavenly. We will also bear the image of the heavenly. Can we say hallelujah? Papaano? Paano po kaya mangyayari yon? Dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Tingnan niyo po ito. In John chapter 1, verse 12 to 13, ano sabi niya? Sabay-sabay po tayo, ha? Tapos habang binabasa niyo, intindihin ninyo. Ha? Para maintindihan po natin the reason why we worship God. Tingnan niyo po ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin. Ano po sabi niya? Yet, hallelujah. Can we say hallelujah? Sabi mo, anak ka pala ng Diyos. Sino rito may mga anak? Hindi ba kung may anak ka, kung anong meron ka, kanya yun? Amen? Hindi pa pwedeng yung iba magmamanay. Kung anong meron ka, kanya yun. Hallelujah. Dahil lamang sa paniniwala mo kay Jesus, ibabalik ang karapatan natin bilang tao at higit pa rito ang kanyang ipinagkaloob, anak na ang turing ng Diyos sa atin. Not a servant, but a child of God. Wow! Can we say, wow? So ano ang ibinalik? Tingnan po natin yung kwento ng prodigal son in Luke 15, verse 27 to 24. But the father said to his servant, quick! Grabe, no? Quick! Alam niyo to, yung prodigal son, tama? Ang tagal na wala, nilustay. Pero nung nagbalik sa Panginoon, sa kanyang ama, nakita niya yung kanyang anak, patakbo niyang sinalubong. Niyakap. Grabe ang Panginoon. Makasalanan ka na, ginawa mo na lahat ng kalokohan, pero pag ikaw ay nanumbalik sa kanya, yakap-yakap ka ng Panginoon. At inutusan niya ang kanyang servant, madali! Anong ginawa ng Panginoon? Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Mga kapatid, nung tayo po ay makasalanan, tayo po ay kinonsider ng Diyos na tayo po yung mga patay. Sabi po sa Ephesians chapter 2. Amen? But when the moment you encounter and believe and receive His Son, Jesus Christ, John 3:16, tapos John chapter 1 verse 12, He gave you the right to become His children. At hindi mamang rights, sabi niya, quick! Anong isinuot? Robe, ring, and sandals. Anong ibig sabihin ng robe? Honor. Binalik yung honor mo. Yung ring. Ano ang ibig sabihin ng ring? It's the authority. Ano yung nawala sa atin? It's the authority, the dominion. And sandals, sabi niya, status as a beloved family member. You are now a child of God. Wow! Palapakan natin ang kadakilaan ng Diyos. Minsan tinitignan natin, ano natapos mo? May pera ka ba sa bangko? Di ba yan ang sukatan ng mundo? Para ka igalang, kailangan mataas ang natapos mo, kailangan marami kang pera, powerful ka, pero sinasabi ng Diyos sa oras na ito sa iyo at sa akin, kapag may Jesus ka, nasa iyo ang tatlong ito. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala basta-basta. Hindi ka basta point-point. Ano yung point-point? Hindi ka pala turo-turo. You see? If you are just to understand kung sino ka, mga kapatid, sasabihin natin, late ng simbahan natin, kokonti lang tayo. It doesn't matter. It's not about us. It's about the presence of Jesus that is within us right now. Amen?
Sino rito ang masaya na ibalik ang kapangyarihan niya? Nauunawaan mo ba yun na meron kang kapangyarihan? Ha? Tanungin mo ang katabi mo, nauunawaan mo ba yun na ikaw ay may kapangyarihan? Ha? Nauunawaan nyo ba yun? Sino rito nakapanood doon sa babaeng nag-iiyak doon sa mall, tapos tumalon? Napanood nyo yan? Ang dami po ngayon nagkakaroon ng anxiety, ng depression. Dahil lang na-break ng boyfriend, dahil lang sa ganito. Hello! Sabi ng Panginoon, mag-isip ka. Sabi ng John chapter 10 verse 10, the enemy comes to steal, kill, and to destroy. Tumalon siya. Ewan ko, buhay yata, nangingisay lang eh. Buhay pa eh. Biri mo kung mabubuhay ka, lumpo ka na. Eh di lalo mo lang pinahirapan sarili mo. Yung anak ni Atienza, ni Kim, nagpatiwakal. At sabi nila, merong anxiety and depression. Sakit. Mga kapatid, in the name of Jesus, chains be broken. Sabi niya, faith cometh from hearing, and hearing the Word of God. Pag ibinabad mo yung isip mo sa maling bagay, mangyayari talaga sa iyo yun. Bakit? Ang isip ang may kontrolado ng tama at mali. Pag tinanggap ng isip, binaba sa puso, iya-action yan ng katawan. Kaya yung isip, dapat nakatuon sa prinsipyo ng Diyos, hindi sa emosyon. Dahil kung sa emosyon yan, mga kapatid, dadaling ka niyan sa kapahamakan. Akalain mo yon, nakaupo oh. Kinakausap ng mga tao, huwag mo sirain ang buhay mo, huwag mo sayangin ang buhay mo. Tinanggal pa yung ID niyang ganun eh. Bata. Eh nadulas, nataranta nadulas. Ay, hindi niya alam kung saan siya kakapit. Nalaglag. Gumagalaw pa. Ayoko nang panoorin eh. Ano yun, pag namatay, ano na pala niya? May umiyak ba na, sorry, wala na. Maski anong sorry nung nagkasala sa'yo, sinira mo na buhay mo. Sinulugi, hindi ikaw. Amen? Wala naman, who cares? Iiyakan ka lang sandali, magsosorry lang sila sandali, pero wala kang nakuwang hustisya. Sinira mo buhay mo. Kaya kapag kayo may depression, huwag kayo tumakbo sa alak. Huwag kayo tumakbo sa kung saan-saan, sa emotions ninyo. Lumapit kayo sa Diyos. Sabi niyang Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Hallelujah. Sino rito ang masaya? Tingnan niyo po ito. In Genesis 1:26, then God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, anong ginawa nila? Make man in our image. According to our, not physical, but spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, the over entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. In verse 27, God created man in His own image. In the image and likeness of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill and subjugate it. Anong ibig sabihin nun? Putting it under your power and rule over. Ito na yung dominate. The fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. Nauunawaan mo na kung bakit ka binigyan ng kapangyarihan, mga kapatid? Para tayo po ang magdomina. Tayo dapat ang nangangalaga sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Hallelujah. Tignan pa natin anong dahilan bakit siya nagkatawang tao. Pangatlo, nagkatawang tao siya para to set an example of how to win people. Jesus showed His example
Ano pinakita niya? He shows His unconditional love and compassion. Do you believe that? Jesus showed by forgiving sinners rather than condemning them. Naalala niyo yung ginawa niya na nahuling nangangalun niya yung babae? And everyone is ready to stone her to death. But Jesus just quietly kneeled down and wrote something in the sand na kung sino man ang merong kasalanan, ang siyang unang bumato sa babaeng ito. Ano nangyari? Lahat ng tao tumalikod dahil lahat makasalanan. Nung naiwan yung babae, talaga naman, grabe ang pagsisisi at appreciate niya sa ginawa ni Jesus. Why? Instead of condemning her, mga kapatid, nakaramdam siya ng pagmamahal. Grabe ang ginawa ni Jesus. Hallelujah. He uses parable to illustrate God's mercy. Ano yung mga parable na ito? Sino rito yung nakakaalam ng parable of the lost sheep? Iiwanan ang 99 at hahanapin ang nag-iisa. Grabe, no? Di ba may kanta tayo nun? He lived the 99 and, ano pangalan? Ano daw? Reckless love. Nakita niyo yun? Grabe, no? Dinemonstrate niya na hinahanap ng Panginoon sa kanyang pagparito ay makasalanan. Wow. Ano pa yan? Yung parable of the lost coin and the parable of the lost son. Grabe. Alam mo, ginawa ni Jesus, lahat ginawa niya. Hinubad niya kanyang pagka-Diyos, nagpakumbaba siya, nagpakababa bilang isang alipin upang ikaw at ako ay may balik lamang sa dapat na estado natin bilang isang tao na nilalang ng kanyang Ama. Kaya kung ikaw at ako nakakaunawa sa bagay na ito, sa sakripisyo ng Diyos sa atin, mga kapatid, dapat tumutulong din tayo sa Kanya to restore back the life of the other people sa dominion na ito, sa pamamagitan ng witnessing. That's the reason why we go out and declare God's goodness. Ang nangyari kasi, ang church, mga kapatid, libo-libong taon na ang ginawa ng simbahan, pero epektibo po ba? Epektibo po ba ang witnessing ng simbahan ngayon? Ilan na po ang tao sa buong mundo? Mga ilan? Approximate? 9 billion? 8 billion? And look at the average of how many are Christians. Ang liit ng percentage ng Christian doon sa 8 billion human being on earth. Bakit? Kasi hindi effective ang witnessing nating mga Kristiyano sa mga unbelievers. Mas marami po ang unbeliever kaysa mga believers. Pumunta ka sa Europe, sa US, nilalangaw ang simbahan doon. Why? Kasi ang itinuro ng church sa atin, tayo-tayo na lang, sama-sama na lang tayo. Tayo-tayo na lang mga banal, magsama-sama. Kasi ang sabi ng daw ng salita ng Diyos, do not equally yoke with unbelievers. Mga kapatid, ang dilim nangangailangan ng liwanag. Liwanag sa dilim. Amen? Ang nangyari kasi, nung naging Christian tayo, we departed from the darkness at tayo-tayo na lang nagsama-sama sa mga churches. Kaya tayo nagniningning. Kaya pag nakita-kita ang mga churches, nagniningning sa kayabangan, nagniningning sa paramihan, nagniningning sa pagalingan. O yung church namin ganito. Ay, wala ka sa church namin. Ay, yung pastor namin, ang galing. Ay, wala ka sa pastor namin, laki ng tiyan. Ay, grabe, yung pastor namin, masteral, doctorate, grabe, mataas pa kay Jesus. Ay, wala ka sa pastor namin, habang nagtuturo, may halo. Kasi grabe na yung ningning natin eh. Sama-sama tayo eh. Iniwan natin yung darkness. Si Jesus, nung naparito, anong ginawa ni Jesus? Saan nakisalamuha si Jesus? Sa mga
makasalanan. Hallelujah. Alam mo, mali nga yung sinabi ko noon eh. Na-realize ko lang nung ginagawa ko, ay Lord, mali pala yung ginawa ko. Kasi mga barkada ko yung mga kontraktor eh. Kumpare ko si Diskaya. O iniwan ko sila, 2016, umalis na ako. Kumpare ko si Diskaya, yung may-ari ng SIM, mga ano yun, sa Bulacan eh. Mga inuutos-utusan namin yun. Ngayon biglang naging kontraktor. Mga liaison officer namin yun eh. Inalis ko yung sarili ko doon. Sabi ko, buti na lang. Kung hindi, damay sana ako doon. Sabi ng Lord, bali ka. Kung nandun ka sana, hindi sana nangyari yan. Kasi may ilaw silang nakita. Gets nyo? Yun ang problema ngayon eh. Ay, adik ka. Ew, kadiri. Ayoko niyan, pre. Hirap ka usap. Bangag. Sabi ng Panginoon, umupo ka. Si Jesus. Oh, Jesus! Bakit ka nakaupo niya sa mga sinners? Mga lasinggero yung katabi mo. Sabi ng Panginoon, hindi ang mga magagaling ang ipinunta ko rito, kundi ang mga may sakit. Ang nangangailangan ng doktor, yung may sakit. Kaya tama yung ginawa mo, Rap. Pwede ka naman sumama sa kanila o nag-party-party sila o di sama ka doon. Pero makikita nila, pare, ba't di ka umiinom? Hindi, pare, okay lang ako dito. Kasi yung usapan naman, hindi lasingan eh. Bonding, di ba? So I can be with you, guys. Ako naman, tumitira din naman ako ng isang beer. Pagka dinadalawa na lang, pre, hindi pwede kasi may uric ako eh. Pero kung sasabi, pre, alam mo, mali yan, sabi ng Biblia. Ayon sa, ako, lalayuan ka. Amen! Sabi ni Erwin, uy, pwede pala. Pwede. Sabi niya, pwede kang makisama, wag makisama. Amen? Kasi pati beer, ang mga Kristiyano ngayon, grabe. Mapicturean ka lang may hawak na gano'n, grabing condemnation. Ay, grabe, Kristiyano ka pa naman. Ano ba naman yun? Ay, ano? Amen? Ako, open book dito, di ba? Nung last December, Christmas party namin, ng mga classmate ko, dumiretso kami sa nightclub. Grabe, oh. May sumasayaw. Grabe, nakaganon si pastor, oh. Nasabi ko yun, pinulpito ko pa, ito talaga. Punta kami nightclub. Patay tayo nito. Diba? Pag uwi namin, uwi. Di hinatid ko na, hatid. Yung isa na naiwan, sabi niya, pre, alam mo, sabi niya, sa dinami-dami ng classmate natin, tapos ikaw pa yung pastor, pero hindi kita nakitang sinumbutan mo kami. Maya-maya, umiiyak na siya. Pre, mayroon akong gustong sabihin sa'yo eh. Akala ko sasabihin niya, pare, type kita. Sabi ko, pre, ano yun? Pre, nalululong ako sa sugal eh. Pag-pray mo naman ako. Pinag-pray ko, sabi ko, gusto mo, pustahan tayo eh. Di ba? Nalululong. Biro mo, umahagulgol. Kalalaking tao. Umahagulgol, tinabi ko. Sabi ko, pre, pagdasal mo ako, ano ba? Pinaliwanag ko muna. Pre, ganito kasi yan. And then we prayed together. Sabi niya, pre, salamat, maraming salamat. And then, he always texting me, he always giving me message. Nung birthday ko, nagsasabi siya, salamat, pre. Etong December ulit, magkikita ulit kami. Ayos na. Alam naman, ha? O, kita mo. Alam mo, mali yan. Ito, tinuturo ko nga yun. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Kung meron kayong kapatid na nangangailangan, nalululong sa bisyo, nasisira ang buhay, huwag niyo siyang basta na lang layuan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, mag-iingat ka rin. Baka ikaw na malakas, ikaw yung biglang madapuan ng tukso na yan at ikaw naman ang malugmok. That is why you need to be prepared every now and then and just be ready to become witness. Yung nangyari kay Ralph, ganun din. Nagulat na lang siya, nagpadasal na lang sa kanya. Okay? So, yun po ang nagiging problema natin ngayon, mga Kristiyano, na masyado pong dinitouch natin yung sarili natin sa darkness, wala na silang naiwang ilaw.
Sino rito mga nagtatrabaho? So in your office works, nawa magningning ang ilaw sa inyo. Eh mga pastor ngayon, pag nag-meeting kami, meron kaming yung isang negro na dito sa Montalban at San Mateo na involved sa mga babae, ganito, ganyan, binata eh. So talagang kung kastiguhin ng mga pastor, grabe. Open rebuke is better than secret love. Alam niyo, sabi ko, lahat tayo forgiven eh. Ako, kinuwento ko yung naging karanasan ko. Alam mo yung negro, umiyak. Humingi ng sorry. And then nilapitan niya ako, sabi niya, man of God, sabi niya, thank you so much. Thank you so much. Iba-ibang larangan ang trabaho natin. Hindi po lahat ng Kristiyano ay nandyan sa larangan ng pinagtatrabahuan ninyo. But be the light. Be the witness of Jesus Christ. Kung paanong si Jesus ay meron siyang unconditional love and compassion. Sabihin mo sa katabi mo, dapat meron kang unconditional love and compassion. Kung paanong si Jesus nagpatawad sa mga kasalanan, sa mga may kasalanan, instead of condemning. Ilan dito ang hindi nagpatawad dahil malaki utang sa kanya? May utang na 30 pesos, hindi na nagsimba dahil kasisingil mo, pananumbat. Kristiyano ka pa naman! Para 30 pesos lang, di mo pa mabayaran. Tapos pagharap niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, may utang ka sa akin 3 billion na kasalanan, pero pinapatawad kita. Pero yung 30 pesos na may utang sa'yo, ayaw mong magpatawad, doon magagalit ang Diyos sa'yo. Amen? Alam mo, ang taong may utang at hindi nakakabayad, hindi niya rin po gusto yon. Talagang gipit lang po yun. Kasi walang taong gustong sirain ang sarili niya. Talagang gipit lang po yun. So learn to have that passion, compassion, just like Jesus. Forgive Him. Amen? Magugulat ka naman ng balik eh. Isang araw, may pumunta sa amin, nagbigay chocolates ng pera. Ano to? Nakalimutan ko na eh. Hindi mo ba alala, pastor, na nakapag-abroad yung anak ko dahil sa'yo? You see? Pag nagbigay kayo, huwag nyo nang asahang bumalik. Hello? Pag nagbigay kayo, huwag nyo nang asahang bumalik. Kasi wala naman pupunta doon na, siyempre, ano sasabihin niya? Pare, pengin pera. Lalo mong hindi bibigyan. Di ba? Meron bang namalimos na pengin pera? Siyempre, may tamang salita doon. Pautang. Kasi pag sinabing pautang, ibig sabihin, ikaw naman na inuutangan, umaasa ka na ibabalik. Tama po ba? So, yun yung word na laging ginagamit. Pautang. Pero pag ikaw nagpautang, huwag mo na asahan. Pag nagbayad, salamat Lord. Hindi ka na-stress. Amen. Kita mo, ang daming nautangan, nauna pang namatay. Kakaisip. Kasama ng loob. Umutang sa akin. Hindi nagbabayad. Tapos makikita ko sa Facebook, nagpa-party-party. Baka naman nayaya lang doon. Ikaw naman napicturan lang. Nandun. Libre din yun. Ikaw naman jump into conclusion ka agad. Ang lupit mo. Natawa tuloy si Kito. That is why, mga kapatid, Jesus is the perfect example of how to become witness for God. Hello? Grabe po ang ginawa ni Jesus eh. Ang church, anong ginawa? May revival. Nag-concert. Nag-mission kung saan-saan. Hindi naman naging effective. Kulang na kulang. Amen po ba? May kasama pa po ba akong nakikinig? Ay, nako. May natututunan po ba tayo sa witnessing? From now on, be the light of the world. Saan ka mang sulok na roon nagtatrabaho, start to become light. Pag ikaw ay trabahante, pumasok ka ng tamang oras. Huwag yung 4:00 pa lang, nag-make up ka na doon sa banyo, 5:00 pa ang uwian. O kaya naman Kristiyano ka nga, iiwan mo yung, yung punch, sa bondi clock.
Pare, pwede pang yung time card, di ba, gawain. Nako, alam na alam ko. Gawain ko rin nung araw yun eh. Di ba? Pare, may emergency lang. O pare, pagka ikaw naman ang aalis, ako naman magpa-punch doon sa ano yan? Bandy clock. Natatawa yung iba. May gumagawa nun, tama? Sabi ni Doc yan. Di ba? Pag ikaw lang, gawin mo ang tama. Makita ng lahat. Alam mo kami gumagawa ng lahat, ikaw lang ang hindi. Isang araw, magtatanong, anong sikreto mo? That's the time you share the gospel to them. Alam mo kasi, kung titignan mong ginawa ng Panginoon, nagsakripisyo siya para sa atin. So we have to appreciate that every now and then. Amen? Alam mo si Lucky, yung anak ko po kasi, kung may bato na adobe, mas matigas pa po doon. Ang ulo. May sakit siya sa puso. Nagsi-seizure. Kung umuwi, miski umuulan, bumabagyo, tapos magsasabi ako doon sa kuya, kasi naman pa tinotolerate nyo kasi. Sabi ko, anak, pagka lumaki yung mga anak mo, at ganyan din ang gawin, saka mo sabihin sa akin yan. Amen? Yung puso ng isang ama, ng magulang, naalala ko si Kim Atienza, I understand their feeling. Matigas ang ulo ng anak nila, siyempre. Ganun yun. Kaya napunta ng Amerika, wala silang magawa. Kaya sinasabi ko kay Gab, nung isang araw, I keep on praying on you. Because I believe one day, God will touch your mind, your heart. I cannot control even my daughter, my son. Even though I am a pastor, I cannot control their mind, their decisions in life. Kaya sinasabi ko sa kanila, the only thing I can do as a father is to support you and to love you. Pero yung decision, sa inyo yan Pero makinig kayo sa akin. Kasi hindi ko kayo dadalhin sa kapahamakan. Amen po ba? Because I believe in my God. Sino rito naniniwala sa Diyos? Hallelujah. Tingnan niyo po, Philippians chapter 2 verse 1 to 3. Therefore, if you have any encouragement, tingnan niyo po, from being united with Christ. Sino rito ang may encouragement? From being united with Christ. If any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. This is what I keep on reminding to intercessors. Miski lilima lang kami, miski 3 lang kami. Kasi ito ang dapat na laman ng puso at isipan natin. Hindi yung sarili natin na tinitignan natin, kundi yung mga taong ipinagdadasal natin na sa mga oras na ito, nangangailangan ng ating mga dasal. Amen? Yes, marami tayong dala, marami tayong gawain, maraming importante, pero unahin natin yung mas importante. Sino bang gusto manalangin ng manalangin? Diyos ko. Pero ang nagtutulak sa amin na gawin ito ay dahil sa pagiging passionate, compassion, and understanding na ginagawa ng Diyos sa atin. We are praying for all of you guys. And not only every Tuesday, but I'm doing it every day. Philippians chapter 2, verse 4 to 6. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, having the same mindset as Christ Jesus. Tingnan niyo po in verse 6. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
hinubad niya po ang pagiging Diyos niya. Kapag kasama ka ng mga makasalanan, hey, tandaan niyo po ito. Kapag ikaw po ay nakisama sa mga makasalanan, pakinggan niyo mabuti ito ha, talagang masisira ang reputasyon niyo. That was what Jesus have done. Hinubad niya kanyang pagka-Diyos na muhay sa makasalanan. Nasira ang reputasyon niya? Yes! Kaya nga siya pinako sa krus eh. Lahat ng ipinapako sa krus, karumal-dumal sa panahon na yon. Asahan nyo na kayo ay i-judge ng mga tao. And it doesn't matter at all. Si Lord po ang mag-judge sa atin. Never mind about the others thinking about you. Let God judge you. Sabihin nila, si Pastor, grabe, nakikisama pa. Kaya magkakasama tayo sa airsoft. Doon, sa simula ng salita, put. Sa dulo, put. Di ba? Pag may kausap ka, put. Tinamaan ako doon pare, put. Galing Pwede mo ang iskoran. Amen? Pero hindi dahilan yun para iwanan mo sila. Makipag-usap ka lang maayos, makikita nila later on, ganun pala dapat maganda. Hello? Pastor, nag-iba na yata yung direction natin. Hindi yung direction ng Panginoon ang hinahabol natin. Amen? Hindi niya nilayo ang sarili niya sa makasalanan. Hallelujah. Ganun talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na huwag kayo didikit sa akin. Banal ako. Dapat po ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong mga pag-uugali. Sa pagkilos, makikita ninyo, ay, miski na loko o may pagkatarantado yung tao, dahil pinakitaan mo ng tama, pagtalikod mo, sasabihin, ay, hindi pre, mabait yan. Hindi pre, kilala ko ugali niyan. Ipagtatanggol ka pa niyan. Sabi sa akin ni Tongtong, sino yun pre? Kapitbahay ko yun. Nung bago pa lang tayo magkakasama. Mayayaman yun doon. Ay, hindi pre, napaka-humble ng mga yun. Mababait yun. Maganda pinakita nyo kay Tongtong, no? Mabait. Hindi yung, Kristiyano? Yeah, Kristiyano yan? Kristiyano ba yan? Masama na ugali nun eh. Pre, buraot yan, pre. Ayoko yan. Biri mo. Yun ang magiging ugali ninyo. Pakita natin. Di ba aling malugi tayo? Amen? Di ba aling malugi? Okay lang yun. Ay, nako. Kasi pastor, bad influence Oo nga. O di isuot mo yung baluti, yung full armor of God. Amen? Para hindi ka tablan. Amen? Philippians 2:7-8, rather he made himself nothing by taking the very nature of servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. And verse 9, sabi niya, therefore God, tingnan niyo po nangyari, therefore God natuwa ang Diyos sa kanyang anak. Amen? Hanggang sa kamatayan, hindi po siya nagpaday. Ano sabi nung kanta kanina? Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Ano yung break my heart, sabi niya, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Tapos, break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom cause.
at sa walk from earth into eternity. Sino ngayon dito ang merong iniisip na tao na gusto niyang i-reach out right this moment? Yung taong sa tingin mo, ay, oo nga, parang nagkamali ako, Lord ah. Dapat pala hindi ko iniwan yung best friend ko hanggat meron pa pong panahon. Sapagkat ang kadiliman ay nagdo-double time din po ngayon. Marami po ang nangangailangan ng inyong kailawan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ng ilaw mo. Amen? Reach them out. Hindi mo kailangan magbukas ng verse. Ang sabi ng verse, show them to your life. Hindi mo kailangan. Pakita nyo, natututunan nyo rito, pamuhay nyo ron. Ang galing-galing mo nga sa verse, ang damot mo naman. Ang dami mong alam na verse. Ang sama naman na ugali mo. Amen? Umpisahan nyo, small things. Subukan nyo, mag-eksperimento rin kayo sa buhay nyo. Halimbawa, ang sungit, yung makita mo palang itsura, bad trip na. Makita ko palang itsura ni Ricky, kumukulo dugo ko eh. Imbes na kumulo, Ricky. Good morning, Ricky. Anong good sa morning? May ginawa akong pandekoko para sa'yo. Kinagat. Pre, ano ba to? Sama naman ang lasa. Binigyan mo na, gaganunin ka pa. Di, pre, okay yan. Kinabukasan naman, bigay ka naman. Pande-regla naman. Ito. Pre, ano to? Hanggang sa, bigay ka lang bigay, makikita mo yung ugali. Pre, salamat ha. Aba, marunong na magpasalamat. Love covers a multitude of sin. Amen? Gantihan nyo ng kabutihan ng kasamaan. Bad trip ka, lalo mong bad tripin sa paggawa ng mabuti. May natutunan. At sabi sa conclusion, live according to your purpose. We are witnesses of God. That's one purpose God has given to you. Be a witness. Panindigan mo yan. Miski saan ka mapunta. Pag may mag-away, pumagitna ka. At huwag kumampi. Tama? Pag nagbarilan, huwag kang gumitna. Amen? Hallelujah. May purpose ka. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka. Hallelujah. Importante po yan. Pinag-aralan namin sa men's yan. Ang purpose kailanman, hindi pwedeng baguhin yan. Amen? Number 2, do not follow them, but be identified to them. Let your light shine in darkness. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, gagawin mo na yung ginagawa nila, okay lang ma-identify sa kanila. Pero hindi mo ginagawa yung ginagawa nila para ang ilaw mo ay magningning sa gitna ng kanilang kadiliman. Amen po ba? Ha? Hello? Huwag kayong matakot kung chismosa. Okay lang yan. Basta tahimik ka lang, makinig ka lang na makinig sa kanila. O pagka ay, sis, baka naman ganito. O, sis, nakita ko yung kumpare natin, lumabas ng motel, may kasamang ibang babae. Oy, sis, masama yan. Baka naman nag-meeting lang. Di ba? Baka nag-meeting lang, kao naman. Yaan mo na. Baka makarating kay kumari yan, magalit pa. Number 3, absorb what? The glory of God. This is not related to do with clothes, food, style, etc., but the very nature of God. Anong nature ng Lord? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen? Hindi yan makukuha sa pabarong-barong eh. Nangangati lang ako dito eh. Hindi ko nga tinanggal yung tag kanina nito eh kasi gusto ko ipakita bago yung barong ko eh. Amen? So hindi yan mapapakita sa pagkain, sa styles. Forget it. Be natural. Just like what God has done to us. Amen? Tayo lahat ay tumayo. I would like to call the worshipers. Pwede ba natin kantahin yung Hosanna? May natutunan po ba tayo sa umagang ito?
Sino po ang na-challenge sa umagang ito na simula bukas, pagpasok niya sa kanyang working place, sa kanyang trabaho, sa kanyang school, you start to show the nature of God. Amen?